Welcome back to our class, and I am your teacher, Jonna, your teacher for today. Always remember the Lord said in Colossians 3:23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. God bless everyone, keep safe, and enjoy learning. Let's start! Ayan, kailangan naliligo tayo araw-araw dahil ito ay paraan natin upang linisin natin ang ating katawan. Pangalawa, pag-aalaga ng buhok. May iba't ibang paraan ng pag-aalaga ng buhok. Una, paghuhugas ng buhok, pagpapatuyo ng buhok at pagsusuklay ng buhok. Sa paghuhugas ng buhok, may iba't ibang uri ng buhok at bawat uri ay nangangailangan ng kaukulang paghuhugas. Halimbawa, pag oily ang iyong buhok o malangis, kailangan gamitan ng shampoo araw-araw, ngunit gamitan ng conditioner minsan lang sa isang linggo. O dapat hindi gagamit ng conditioner ng madalas kapag oily ang buhok. Kapag naman dry o tuyo ang buhok, dapat i-shampoo at conditioner bawat ikalawang araw. O araw-araw ka magsha-shampoo pero yung conditioner salit-salitan. Kung normal ang buhok, mag-shampoo bawat ikalawang araw, ngunit mag-conditioner lang ng minsan sa isang linggo. Katulad ng gamit sa pampaligo, nararapat ding piliin ang pambatang shampoo at conditioner o yung dapat na ayon sa iyong buhok. Sa pagpapatuyo ng buhok ay maaaring gawin sa pamamagitan ng tuwalya pagkatapos itong suklayin para maalis ang tubig. Ang paggamit ng hair dryer ay hindi mainam na paraan ng pagpapatuyo ng buhok dahil nakasisira ito ng hibla ng iyong buhok. Pwede rin naman gumamit ng hair dryer, ngunit huwag dadalasan upang hindi masira ang mga hibla ng iyong buhok. At sa pagsusuklay, may tamang pagsusuklay ng buhok. Ito ay napakahalaga kaya nararapat malaman ang wastong paggawa nito. Mainam na simulan ang pagsusuklay o pagbrush ng buhok mula sa ibaba pataas. Suklayin muna ang dulo ng buhok at siguraduhin walang gusot para tuloy-tuloy hanggang sa itaas. Mainam na ang pagsuklay ay paisa-isang pulgada lamang hanggang maabot ang anit, kung saan ito tumutubo. Nararapat ding
Ding tamang suklay o hairbrush ang gamitin sa pagsusuklay ng buhok. At ang pagkukulay ng buhok ay makasasama sa buhok ng isang bata. Kapag bata ka pa, huwag ka muna magpapakulay ng buhok. Okay? Next, pangatlo, pag-aalaga ng ngipin at gilagid. Sa wastong pag-aalaga, mapapanatiling malusog ang mga ngipin at gilagid sa lahat ng oras. Ang pagkasira ng ngipin ay pagkakaroon ng sakit sa gilagid at maaaring iwasan kung wasto ang pag-aalaga sa mga ito. Narito ang 5 paraan ng pangangalaga ng ating ngipin at gilagid. Una, pagsisipilyo. Pagsisipilyo ng 2-3 beses sa isang araw. Gumamit ng sipilyo na may malambot na bristles. Sundin ang wastong pagsisipilyo ng ngipin. Sipilyohin din ang mga dila o ang dila mula sa likurang bahagi papunta sa harap ng 3 ulit. Sipilyohin ang ngipin sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Magmumog pagkatapos magsipilyo at magpalit ng sipilyo bawat ika-3 o ika-4 na buwan. Pwede ka rin gumamit ng dental floss. Ang dental floss ay nylon filament o plastic na ribbon na nag-aalis ng pagkain at plake sa pagitan ng mga ngipin na hindi naaabot ng sipilyo. Pangatlong gawain o paraan, pagkain ng wastong pagkain. Ang paglilinis ng kamay at paa sa lahat ng oras ay makatutulong sa pag-iwas sa mga sakit. Maganda ring gupitin ang mga kuko sa mga kamay at paa 2 o 3 beses sa isang buwan. Ang paglalagay ng nail polish ay hindi pa nararapat sa isang kabataan o bata. Tandaan, maaari nating putulin ang ating kukos ng 2 o 3 beses sa loob ng isang buwan. Panatilihin natin itong malinis dahil maaaring kapag ito'y mahaba ay panirahan ito ng mga bakterya na maaaring magdulot ng mga karamdaman sa ating katawan. Pampito, paghihilamos pagkagising at bago matulog sa gabi. Kung wala ng panahong maligo o mag-shower, maaaring maghilamos gamit ang bimpo, tubig at sabon. Ay mahalagang
maghilamos pagkagising at bago matulog upang mapanatili nating malinis ang ating mga mukha. Pangwalo, pagpalit ng damit panlabas at panloob araw-araw. Ayan, mainam na palitan ng mga damit panlabas at panloob bago matulog. Maaring napawisan ng dadamihan ang mga ito dahil sa pagsuot sa maghapon. Kailangan natin magpalit ng damit pagkatapos maligo at bago matulog dahil ito ay nagpapakita ng kalinisan ng ating katawan. At panghuli, pagtulog at pagpapahinga. Ang pagtulog ng 8 oras araw-araw ay nakatutulong sa pagbibigay ng ibayong lakas at kasiglahan ng katawan ng isang tao. Okay, tandaan, mahalaga ang pagtulog at pagpapahinga dahil dito tayo nagre-recharge ng ating katawan para sa kinabukasan ay may lakas tayo upang mag-aral ulit at magtrabaho. Tatandaan natin ito mabuti. Iyan lamang ang ilan sa paraan ng pangangalaga o mga gawain para maalagaan natin ang ating katawan. Simula pagkagising hanggang sa pagtulog. Mula pisikal na katawan hanggang sa ating kalusugan. Maraming salamat. Paalam! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Paalam!